Alam mo, pagka talagang nakita mo kung paano kumilos ang Diyos na hindi mo malubos maisip kung paano nangyari yun, may iyak ka na lang. Tama? Nung Monday, bumiyahe kami. Ito, kinento ko na to kay Ian. Tapos, pinag-uusapan namin mag-asawa kanina. Kakaiba nangyari. It's a very smooth transaction. No? Sobrang smooth alam mo, small things. Pero kasi kung may isipin mo, paano nangyari yon? It's a divine intervention. Maliit na bagay, pero alam mo yung abala kasi pag magpapa-load ka, nakalimutan mo magpa-load sa toll gate, 'di ba, sa expressway. Laking abala nun eh. Hinto ka pa doon. Tapos papaload ka pa. Minsan pag hindi pa gumana yung load mo, yung data mo, hindi ka makapagpa-load, ika-cache mo pa. So dami mong kailangan gawin. Eh late na kami. Kailangan namin mahabol ang appointment namin sa Yokis Farm. Di ba? Nagtaka nga si Daniel, late na. Anong oras kayo doon? Oh, kasi may butas yung gulong nung sasakyan ni Jade. So kailangan namin pumunta sa vulcanizing. Lahat ng toll gate, lahat ng barrier nila nagsasara. Tama? Pagpapasok ng Skyway, imposibleng magbubukas yan nang walang load. So ito na, may sinusundan ako. Alam mo yung driving mode ko nung Monday, sobrang chill lang kahit na medyo nagmamadali na kami. So may sinundan lang ako. Merong open doon, merong bakante, pero naka-close yung barrier, di ba? So may bakante, pero hindi ako pumunta. Dito, close din, pero may sinusundan ako. Pang-una, bukas, sara. Pangalawa, bumukas. Nung ako naka-open lang, sabi ko, naku, baka biglang sumara to. Kaya nagstay lang ako. Hindi ako yung laging sumusunod, alam ni Jay dyan eh. Kung saan nakalagay yung stop, no tailgating, tama ba yun? Oh, tama, no tailgating. Doon lang ako nagsastop. So inantay ko, so bantay ako onte, baka hindi nababasa. Hindi sumasara. Anong gagawin ko? Diretso na yun. Di ba? Hindi naman ako parang di ba? Pero ang tagal ko doon. As in, talagang parang siguro almost 1 minute ako nagantay doon, hinantay ko sumara. Hindi yun tatagal ng ilang segundo bago sumara. So, diretso ako. Naku, nakapasok ako, Lord walang load. Negative 50 eh. Diretso lang ako. So, pangalawang, doon na sa exit. So, syempre, baka doon ako sisingilin. So, lahat ng mga nakasabay ko siningil. Yung nasa likod ko, hindi na rin nasingil kasi sumunod sa akin eh. Pagdating doon sa exit, lahat bukas, sara, bukas, sara. Pagdating na naman sa akin, bukas lang. Ano to, Lord? What are you doing? Naka-exit ako ng SCTEX kasi yung auto sweep, walang load. So abala kasi syempre malilate na kami sa appointment namin sa Yokis Farmhouse. Yokis Farm pala. So para sa kapakanan ng aking mga anak. Pagdating sa Calax, mga kapatid, sarado na. Pero may load yung Easy Trip. Kasi galing kami Pampanga noong nakaraan, di ba, gamit namin nila sa Splash, sa Aqua Planet. Gamit namin nakaraan. Yung Easy Trip namin, may load. So nagbukas kasi may load. May sukli pa kami 300 plus. Grabe naman yung pambira ka naman, Lord. Ibang klase naman yung divine intervention na yun. May imagine mo, pwede ba yun? Hindi mo maiisahan yung toll gate. Magkakautang ka pa dyan. Di ba? Meron nga, di ba, yung sinasabi nga ni Ian eh, merong toll gate dun sa Valenzuela. Pagka lumagpas ka dun, dahil laging bukas yon, magkakautang ka. Auto-utang ka dun. Ito, hindi naman siya nakabukas lang eh. Sumasara, bumubukas, sumasara, tapos pagdating sa akin, bukas, anak, pasok ka na. It's my divine intervention. Di ba? Tapos kukwestiyonin pa ba yun? Pag ikaw yung tipong parang feeling mo, yung binigyan ka na ng favor pero nag-put up ka pa ng pressure, para ka ng ewan nun. Boss, hindi nagsasara. Tama ba to? Ganun ba? Question ka pa eh. Di ba? Pag nakita mo na binibigyan ka ng favor, huwag ka nang mag-question. Nanggigil ako sa'yo. Pira. So maybe this time, yan ang title natin. Maybe this time.
1 Samuel chapter 14 verse 24 to 30. Diyan natin kinuha yung text natin ngayong gabi. Sinundan ko yung pinag-aralan natin nung Sunday. Di ba? Maybe, not what if. Sino nandito nung Sunday? Sinong wala pala? Sinong wala nung Sunday? Dito ka ba nung Sunday? Wala. So, re-recap ko para sa inyo ha. Nung Sunday, we talk about Jonathan stepped out. How Jonathan stepped out. Diba? While the others are waiting, Jonathan stepped out. Amen? Even his father is waiting for God's miracle and sign. No? Jonathan stepped out, he climbed, he fought. God shook the ground. The enemy panicked. Alam nyo naman, di ba, yung kwento niyan, dalawa lang silang umakyat. If God is not giving you a sign, then make one. Tama? Kung confused ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, huwag kang mag-antay ng sign na extraordinary, na feeling mo yun na yung sign. Hindi ganun ang pagkilos ng Panginoon. You ask for it. You make one. Amen? Si Jonathan ganun ginawa eh. Tama ba? Grabe yung authority niya kasi he knows his position. Tama? Ang sabi niya dun sa armor bearer niya, pag sinabi ng mga Pilisteyong yan na lumapit kayo dito sa amin, ibig sabihin, binigay na sila sa atin ng Diyos. Grabe yung faith, no? Pag may invitation, ano bang ginawa, ano bang yung hinihinging, ano ba yung sinabi ni Jonathan? It's an invitation. Tama? Pag may invitation sa'yo, na opportunity, that's your sign. Huwag mo nang isipin, ayoko. Baka mamaya hindi na naman mag-work o baka hindi mag-work. Tama? Pilisteo. Nung sinabi nila, hali kayo dito, mga Israelita. Lumapit kayo dito at amin kayong tuturuan ng leksyon. Yun ang sabi eh. Di ba? Yung mga uncircumcised. Sabi ni Jonathan, anong sabi niya dun sa armor bearer niya? Let's go. God gave them to us. Di ba? Binigay na sila sa atin ng Diyos. So, they climbed. And as you can see, nung sinabi ko nung Sunday, the process didn't start on the ground. And on top, it started while climbing. Tama? The miracle started in the process. Sorry. Doon siya nag-umpisa sa proseso, hindi doon sa baba, hindi doon sa taas, hindi doon sa finish line at hindi doon sa starting line. Sa gitna, kumilos ang Panginoon. Amen? Victory started when two men and bold faith moved. Amen? But here's one thing, mga kapatid. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Yes, the battle was won, but the victory was almost ruined because of some decision or some speculation or some wrong emotional decision. No? Same chapter, same day, different mistake. Ready na ba kayo? Kasi ano nga sabi? Kasi nga, the devil cannot stop us. He knows it. Hindi niya tayo kayang pigilan, pero kaya niyang sirain yung momentum mo. Alam mo yun? Ang pinakamahirap magpatuloy sa isang let's say career or activity. Ang hirap magpatuloy sa isang activity pag nasira yung momentum mo. Kahit sa basketball, pag nasira yung momentum mo, ang hirap ng habulin yan. Ang hirap ibalik. Tama? Well, the enemy knows that he cannot stop us, but he can delay us. Amen?
Kaya papansinin niyo, pag pupunta kayo ng church, ang daming nangyayari. He is trying to destroy your momentum. Alam mo yung paggising mo, sarap ng gising mo, oh, thank you Lord, di ba? Liligo ka, malalaglag yung sabon. Di ba? Ang hirap, no? Dudulas yung sabon. Parang tatamarin ka na maligo, eh. Meron ba nun? Pag nahulog yung sabon, tapos yung sahig mo medyo malupa. Alam mo yun? Yung medyo, alam mo yung mabato-bato. Tapos pagkuha mo ng sabon mo, meron na kasamang bato. May kasama ka ng pang-scuba. May kasama ka ng pang-scrub. Di ba? Gusto niyo yun? So mga maliliit na bagay, nasisira yung momentum mo. No? But right now, tonight, I came here again to preach. After God moves, please don't sabotage the miracle. Amen? Huwag mong sabotahihin sa Tagalog. Huwag mong sirain. Huwag mong hayaang masira yung momentum ng milagro na binigay ng Diyos sa'yo. Kasi ang miracle, minsan lang nangyayari. Hindi, everyday, God will provide. O, bahala ka sa buhay mo. Bahala ka kung gusto mo lagi milagro mangyari sa buhay mo. It's up to you. Alam nyo ba, yung isang tatay, ang isang tatay, pag lagi niyang inaalalayan ng kanyang anak, kahit na 35 years old na, anong tawag doon? Bonjing. Di ba? Pag lagi siyang nakasuporta sa kanyang anak, kahit na 35 years old na, anong tawag doon? PAL. Ano yung PAL? Philippine Airlines. Alam niyo yung PAL? Anong trabaho mo ngayon, bro? Nasa PAL muna ako ngayon. PAL ako. Anong PAL? Ano yun? Pala mo ni... Social, no? Uy, social mo, bro. PAL ka na pala ngayon. Paano ka nakapasa? Dali lang yan. Huwag kang kumilos. Pasok ka na sa PAL. Naintindihan? What I'm trying to say tonight, mga kapatid, don't always ask for a miracle. Kumilos ka din. Amen? Yes, God will provide. Pero pag laging ganon, wala kang growth. Amen ba doon? Hallelujah. So number 1, mga kapatid, mabilis lang to. When God moves, don't add pressure where God added favor. Diba? Nagbigay na nga ng favor ang God, mag-a-add ka pa ng pressure. Just like Saul, verse 24, mga kapatid, sabi, Saul places the army under an oath. Alam ko, na-share ko na to nung Sunday, pero pinahagingan ko lang. Saul places the army under an oath. Cursed be anyone who eats food before evening. Don't add pressure where God added favor. Again, ano nga yan? Don't add pressure. Yung sinabi ko kanina, it's already a favor. Binuksan yung barrier, mag-a-add pa ba ako ng pressure? Oh my gosh. Hello? Itulog yung asawa ko. Gisingin ko ba siya? Mami, hindi nagsasara. Baka mayari tayo nito paglabas natin sa exit. Nakita na ba kayo ng ganun tao? Yung binibigyan ka na nga ng favor, pero ikaw, ay, wait lang, mabira. Baka kung ano mangyari. Wait lang. Wait lang. Hindi pira. May pabor ka na nga natatanggap, tinatanggihan mo pa. Palay na ngayon lumalapit sa manok. Yung manok lumilipad. Nakita na kayo ng manok na lumilipad? It's rare. Biruin mo, nasa momentum na ng pagkapanalo sa gera. Bigla pang nag-place ng oath to si Saul. Cursed be anyone who eats food before evening. Anak, tandaan mo yan. Biruin mo, narinig mo ganun? Hindi ka ba kakabahan? Narinig mo, cursed be anyone. Si Bishop yan ha. Pakinggan natin.
Intindihin natin ito mga kapatid. God was already giving the victory. Diba? God was already giving victory. Andun na siya eh. The ground was shaking, the enemy was confused, momentum was built, andun na. Alam mo yung pendulum? Di ba yung pendulum gumagana lang yan by momentum? Isang bitaw lang yan, dire-diretso na yan. Dire-diretso na yan. Subukan mong pigilan sa gitna, titigil din. Epal ka eh. Di ba? Pero mo, the ground was shaking na. The enemy was confused. Sila na sila na naglalaban. Momentum was built already. And Saul adds a rule God never required. Di ba? Hindi naman nire-require ng Panginoon. Saan mo nakita doon? And even them, alam nila na hindi ni-require ng Panginoon na wala munang kakain hanggat walang nahuhuling isda. Amen? He adds pressure to a moment that needed strength. Minsan may blessing na, may favor na, pero dinadagdagan natin yung ng unnecessary pressure. Andyan na eh. Pero mo, pe-pressure mo yung sarili mo dun sa bagay na wala ka namang napapala. May dumarating ng opportunity sa'yo. May favor ng dumarating sa'yo kasi alam ng Diyos yung sitwasyon mo ngayon eh. But here you are, standing in front of everyone, standing on your ground with your own understanding. Kaya nga, sa bagay, standing and understanding, iisa lang. O kaya nga, nagsastand ka doon sa own understanding mo, edi wow. You understand, mga kapatid? Ang daming stand. Dapat ang kanta natin dito, the stand. Sakit natin yan eh. Kaya nga, kanina yung kanta natin, I believe you're my healer. I believe you're my portion. Ganda ng boses mo. Maanaw sa tatay ko eh, I got it from my daddy. God is our portion. Pero ikaw, kinukuha mo yung portion mo sa hindi ko maintindihang source. May growth na. Nagkakaroon na ng growth sa career mo, sa negosyo mo, pero kinokontrol mo with your own understanding. If I were you, ask the Lord. If you cannot understand or if you cannot hear the word of God, gamitin mo yung basic comprehension. Weigh things. Tama? Just basic comprehension, mga kapatid. Kahit grade 1, kayang intindihin. Meron pa ba ako napapala sa ginagawa ko ngayon? Or I'm just, di ba? Well, maybe this time, anong ginagawa ko dito? May growth pa ba? May napapala pa ba ako dito? What if, or maybe this time, okay, inulit-ulit ko mga kapatid para may mag-sink in sa isip ninyo at sa puso ninyo. Amen? May healing na sa relationship. Sino dito merong mga kaalitan sa kanilang mga kamag-anak o sa kanilang asawa or sa kanilang kapatid or sa kanilang mga pinsan? O lapit na mga kapatid, wala na, hindi na bargain, 20 na lang. Whew! May healing na sa relationship, but the thing is, may biglang pride. You want healing, pero may pride, imposible. Hindi magkakaroon ng healing pag hindi nyo parehas binaba yung guard nyo. Amen po ba? May open door na si Lord.
pero pinipilit mo pa yung hindi niya sinasabi. Aray mo. Mahilig tayo doon eh. Tama? Hindi naman niya sinabi, hindi naman niya ni-require, pero ikaw, ito kasi sabi ng God sa akin. Wow, critical yun, no? Eh yung kausap mo naman, syempre, sinabi mo na, ito kasi sabi ng God eh. Ganon. O, syempre, hindi nakokontra sa'yo yan. Tama ba mali? Ginamit mo ng backer eh. Ginamit mo na yung pinakamatinding backer, but you know how critical it is. Pero alam mo, sobrang faithful ng Diyos sa kanyang mga anak. You just claimed it. Pero yung grace niya nandun pa rin para hindi ka mapahiya. Tutulungan ka pa rin niya. Nakakaiyak yun, no? You are doing the wrong thing in your life. Buong buhay mo, mali yung ginagawa mo, mali decisions mo, pero ito si Lord, tinutulungan ka pa rin niya. Alam mo, pag mabagal yung progress mo, pag ang daming nasa isip mo, ang daming pinapakita sa'yo ng Lord, pero ang tagal ng progress mo, ibig sabihin, baka mali yung proseso mo. Amen? Mali yung nilalakaran mo. Amen ba doon? Saul thought he was being spiritual. Ang pinakamahirap at ang pinakakritikal na sitwasyon sa buhay ng isang Kristiyano, yung feeling mo at akala mo spiritual ka. But he was being emotional. Yung mga kalaban natin parang ang lalakas. Wag muna kayong kumain. Biruin mo ilang araw nang hindi kumakain yung mga Israelita. Wag daw muna silang kumain hanggang gabi. Nagbaba siya ng rule, nagbaba siya ng oath, meal. Anong ginawa ni Jonathan? Nagsarili si Jonathan. Tama? Kumain ng honey. Nung tinikman ko yung honey, nung kumain ako ng honey, gumaan yung pakiramdam ko. Nag-function yung isip ko. Ganon yung epekto sa akin. How much more kung kumain pa ako ng totoong pagkain, ng meal talaga. Hindi ba mas lalo tayong lalakas? Ang kailangan nila strength kasi may momentum na eh. Tama ba? Ang kailangan nila kalakasan physically na. Be careful not to spiritualize your insecurity. Not every strong decision is a wise decision. Nakuha? Not every strong decision is a wise decision. Ito lang. Aninindigan ko to. Yung decision ko na to, that's very strong. Tama? Wala na makakapigil sa'yo, nakafix na yung utak mo. But not every strong decision is a wise decision. Maybe you're just being emotional. You're not being practical. Amen? If God is moving, don't interrupt Him with your ego. Ang daming tao, ginugulo yung pagkilos ng Panginoon sa buhay niya because of His ego, because of their ego. Amen? So, kung gusto mo maging maayos buhay mo, baba mo yung ego mo pag nakikipag-usap ka na sa Panginoon, pag iniintindi mo na kung anong ginagawa niya. Mahirap intindihin ang pagkilos ng Diyos. God works and God moves in mysterious ways. Amen? But if you know your purpose, mas madaling intindihin eh. Tama ba? Tingnan niyo ito mabuti. If God allows you to have something, He allowed it. Tama ba? He allowed it. Pag dumating yung panahon na hindi mo na dominate yung binigay niya sa'yo, He will take it away. Hello? Na-mismanage mo eh. But here's the thing. God is so faithful. Why? He will give you a new one. Learn how to manage it again.
Pag binigay niya na sa iyo yung bago, move on ka na dun sa luma. Hindi mo nga na-manage ng maayos eh. Hello? Hindi. Kaya ko to. Ilalaban ko pa to. Ilalaban ko pa to. Pambihira, ubos na lakas mo. Drain ka na. Lalaban mo pa yan. Kinukuha na, inaalis na sa'yo ng Diyos eh. But you are being so insensitive kasi may ego ka. Hindi porket may ego ka, go lagi yon. Go. Akala mo go, pero ego. Akala mo sinasabi sa'yo ng Diyos, go mo na anak. But it's actually an ego. Akala mo, dahil pang confirmation, pero ego na lang pala yon. Tama? So let us be careful with that. Paano mo malalaman, pastor, kung ego na lang to? Mahirap bang intindihin yun? Ang Diyos, alam niya may pangangailangan ka. Pag hindi na nasusustinahan ng pangangailangan mo, nung ego mo, tigilan mo na. God is opening doors for you. Binibigyan ka niya ng bagong pinto kasi hindi mo nga na-manage ng maayos yung luma. O anak, isarado na natin yung chapter. Failure ka dyan. Hayaan mo na. Huwag ka nang ano. Failure ka dyan eh. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Pambihira kayo. Aray mo. Hindi ako makaalis dito. Di ba? Ganon tayo kamahal ng Diyos. Alam niya naman yung kapasidad natin eh. It's just that, medyo delayed. O sige anak, hindi mo nagawa na maayos yan. Sige. I will take that away. Alam niyo naman yung sa parable of the 10 talents, di ba? Pero God is in the loop of loving you because of the agape kind of love. Nag-fail ka na, pero binigyan ka pa ng bagong chance para ma-restore ka. Pero you're not accepting the new chance. Nakatingin ka doon sa luma. Kaya yung buhay mo, ikot-ikot lang. Favorite mo yung song? Amen. Let go of the ego. Because, number 2, exhausted people make poor decisions. Practical? Tama? If you are so exhausted, you cannot make a wise decision. Laging poor decision ang gagawin mo. The Bible says the soldiers were distressed and faint. Why? Because they were fighting without food. No? They were winning, but they were weak. Let me say this, mga kapatid. Makinig kayo mabuti. Just because you are winning publicly does not mean you are healthy privately. Hindi porket ang ganda na nakikita ng tao sa'yo publicly. Tinatagalog ko lang. Hindi ibig sabihin, okay ka pa. Inward or privately. Amen? Don't let poor decisions take over your life. Amen po ba? May promotion ka, pero pagod ka na. Diba? Ganda ng ano mo, ganda ng title mo. Diba? CEO, pero pagod ka na. CEO, pero kulang ka pa. Wala na yung oras mo, 'di ba? Talong-talo ka na. Baga hindi ka na nananalo sa buhay eh. Tama ba? Alam mo, sabi nga eh, pero sabi lang nila. Pag yung anak mo, nabibigyan mo pa ng oras bilang isang magulang, madalas nasusundo mo pa, 'di ba? Nabibigyan mo ng time, nakakapag-bonding pa kayo, you are in the right place of your work. Tama? Tama ba 'yon? Oh, may oras ka pa, pero pag yung
Oras mo, wala na, taling-tali na. Hindi ka na nagkakaroon ng oras para makipag-bonding sa anak mo, sa asawa mo. Ano ka? Sana nabuhay ka na lang para magtrabaho. 'Di ba? Wala ka ng time sa ministry, wala ka ng time sa fellowship. Tama? Tapos para ka na lang robot. Kailangan kong... Tama, mali. May sense? Huwag nating madaliin ang lahat ng bagay. Amen? Minsan, sa ministry, lumalaki yung ministry pero drained ka. Kaya, sobrang favored at blessed na talaga ng natin ng ministry natin. Gradual, pero healthy. Amen? Hindi dapat minabadali ang mga bagay-bagay. Umaangat income mo, pero ubos ang peace. Mamili ka. Peace or income? Oh, bahala ka dyan. Ang sabi naman, pag merong peace, merong joy, go. Amen? Pero pag walang peace, walang joy, pati hope na wala na, tigilan mo na. Tama? Tigilan mo na. Maliwanag ba? Saul's foolish vow created burnout in the middle of breakthrough. Some of us are praying for expansion, no? Pero wala naman tayong capacity to sustain it. Ang laki ng prayer mo, pero yung ability and capacity mo, hindi kayang i-sustain yun. Tama? God is so faithful, hindi niya pa ibinibigay sa'yo kasi alam niyang hindi mo pa kayang i-sustain. Just like being practical, mga kapatid. Bibili ka ng kotse na worth 2 million, pero ang matitira sa'yo, 50,000 sa bangko mo. Pag nasira yon, o kahit gulong pa lang mapudpud nun, ubos na agad yung 50K mo. Wise ba yun? Wala kang capacity to sustain. Di ba? Madalas kong narinig yan sa mga tiyuhin ko noon. Kung magkakotse ka, ihanda mo yung sarili mo dahil para ka nang may anak niyan. Tama? Pag motor, para ka lang may dog. Di ba? Kasi medyo maliit pa yan gulong, medyo mura pa, di ba? Pero pag kotse, 4 na gulong yan. Kung padalawa-dalawa, masakit pa rin sa bulsa yan. But you see, mga kapatid, kahit saan aspeto mo tignan, be wise. No? Huwag kang mahingi ng beyond doon sa capacity mo. Mahihirapan ka. Pero mo, gigil na gigil ka. Ang sama na loob mo sa Panginoon kasi nanghingi ka ng SUV pero hindi binigay sa'yo. Kasi hindi ka pa nga ready. Diba? God is still preparing you. God is still molding you. Amen? Bakit? Pastor, na-experience mo na ba yan? Oo! Bira God gives miracle, but maturity sustains them. Amen? Huwag mong sabutahihin yung milagrong binibigay sa'yo ng Panginoon, yung breakthrough na binigay sa'yo ng Panginoon. Diba? You need to be matured enough to sustain the breakthrough God gave you. So show me what's real. Amen? Ang delikado kasi pag binigyan ka ng breakthrough na hindi pa ready yung sarili mo. Someone or some of you can testify it. Binigyan ka ng breakthrough na hindi mo kayang i-handle, ano nangyari? Pinang-inom, pinang-sugal, pinan-chicks. O basta lahat na ng pinang. Isipin nyo na lahat ng pinang. Ha? Lahat ng pinang. Ginawa mo na lahat ng pinang. Tapos, ano nangyari? Ubos biyaya, bukas nakatunganga. One day millionaire. Diba hanggang umabot ka na sa God. Umabot ka na sa God. Umabot ka na sa sukdulan, mga kapatid. Pambihira. Wala na. Ano experience ko yan, mga kapatid? I've been there, done that. Nasa Toyota pa ako noon. Laman ng bangko ko, nakikita ko 10,000, feeling ko dami kong pera. Oh, kain dito, kain doon. Tapos umabot ng 100,000
30,000, first 100K ko, hindi alam ng nanay, tatay ko kung saan ako gumagastos. Walang wisdom, walang knowledge eh. At hindi naging wisdom. Tama? Ang hirap, mga kapatid. 'Di ba? So, be thankful to what you have right now. Learn how to manage your position right now para nang sa ganon yung promotion mas maganda. 'Di ba? Kung feeling mo hindi ka pa talaga ready sa posisyon na meron ka ngayon dahil hindi talaga effective, pwede kang mag-reset. 'Di ba? Kung yung iba nga na-factory reset eh. Bakit ikaw hindi ka ma-reset? Ang bihirang ego 'yan. 'Di ba? Pambihirang magpa-reset ka na. Jonathan tasted honey and the Bible says his eyes brightened. Ito yung sinasabi ko kanina, 'di ba? His eyes brightened. Lumingning ang kanyang mga mata. Nakatikim ng honey. Why? Because strength matters. 'Di ba? Kung nauubusan ka na ng lakas, kahit yung mismong lagi mong kasama, hindi mo na maasahan, armor bearer nga eh. 'Di ba? Makikita ng armor bearer mo, wala na to. BM, mag-resign ka na dyan. Resign ka na, pambihira ka. Armor bearer mo, pastor pa nga eh. Ayaw mo makinig. Mabenta. Rest matters. Pahinga ka muna, anak. Masyado ka nang maligalig. Wisdom matters. Pacing matters. Alam niyo yung pacing? Hindi yung pacing the giant, okay? Pacing, P-A-C-I-N-G, yung pacing mo. Yung momentum mo, it matters. It really matters. Don't build something so fast that you collapse under it. Diba? Hindi mo kaya eh. Amen? Last but not the least, we must protect the momentum. Amen? Protect the momentum. Jonathan didn't even know about the vow. He simply moved in clarity and strength. And when he found out, he said, My father has made trouble for the country. Bakit? Kasi nalaman niya eh. Biruin mo, ang tamis, ang sarap ng honey. Tapos yung tatay ko, ayaw pakainin yung mga tao. Delikado to sa aming bansa. Manghihina yung mga to. May momentum na eh. Tama ba? May momentum na nandyan na eh. Let's take the opportunity. Di ba? In other words, mga kapatid, the miracle was flowing until leadership complicated it. No? Sana mag-sink in sa atin yan. Momentum is fragile. Di ba? Nandyan na. Pinagpapala ka na ng Panginoon. It's time for you to take a stand. Di ba? Meron kang covenant. Lord, ibigay mo lang sa akin to, baka magbabago na ako. Baguhin ko na yung ugali ko ba? Baguhin ko na yung ways ko. Binigay sa'yo ng Lord. Kasi meron kayo, nakipag-covenant kayo. Alam nyo ba, God is a covenant-keeping God. May covenant ka, binigay sa'yo, hindi mo tinupad yung covenant mo, ang daling bawiin yan from you. May momentum na, binigay na sa'yo eh. So, sabayan mo na yung momentum. Sabayan mo na ng pacing mo, ng changes mo, bilang isang mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Binibless ka na eh. Binibigyan ka na ng favor eh. Sabayan mo na ng changes. Hello? Ay, wala na. Andiyan pa ba kayo? You can actually pray for years, mga kapatid. Walang problema dyan. And just ruined it in one emotional decision. Ang tagal ng prayer mo. Diba? Ang tagal mong inantay. Ang tagal mong pinagdasal. Pero dahil lang sa isang maling desisyon, sira. Amen?
isang maling partnership lang, isang prideful post lang. Di ba ang daming nangyaring ganyan? Isang emotional post lang. Di ba? Huwag tayo dyan. Ay, sige na, ano ba yung mga post na nakikita ko ng mga ganyan lang pala nakikita mo di bahala ka na. Ang dami ko nakikita mga ganyan. Biruin mo, nagpapakilala sila sa notes ng Facebook. Di ba? Isang uncontrolled reaction lang. Isang unforgiveness lang. And what God was building, biglang matitigil. Ando na yung momentum Tama? Pero dahil lang sa maling desisyon, dahil lang sa sobrang emotional mo, matitigil bigla yung kung ano yung binibuild ng Diyos para sa'yo. Amen? Pakinggan natin mabuti to. Not every battle is about defeating the enemy. Some battles are about defeating your own impulse. Di ba? Hindi lahat ng laban ay tungkol sa pagtalo dun sa enemy. Minsan, kailangan natin talunin mismo yung sarili natin. Defeat yourself. Sabi ni Paul, di ba? So we need to protect our momentum, protect your peace, protect your character, protect your discipline. Ang daming temptation. Huwag mo nang patulan yan. Protect your discipline. Because miracles attract tests. Amen? In conclusion, mga kapatid, kung last week, pinag-aralan natin yung maybe, not what if. Ito naman ngayon, when He moved, wag nating sirain yung momentum. Amen? If God is restoring your family right now, don't reopen a previous wound. Pakinggan niyo mabuti ito Ito kasi yung madalas na kinakaharap ng mga tao. No? God wants to restore your family and you're praying for it. Tama? Gusto mong ma-restore yung family mo, pero magre-reopen ka ng old wounds, yung mga nakaraan, paano ma-restore yan? Tama? So, if God is restoring your family, don't break the momentum, don't reopen old wounds. Hayaan mo na yun. Forgive and forget. If God is growing your career, don't let pride take over. Don't let your ego take over. Always be open sa fresh start. Amen po ba? If God is blessing your finances, don't return to foolish habits. Amen? Maging matalino na tayo. If God is expanding your leadership, don't neglect your soul. You prayed for this season. Tandaan natin to. You prayed for this season. Ang tagal mong pinagdasal itong season na to, mga kapatid, na dumating. Ngayon, naabot kamay mo na. Ngayon, na merong open doors for you, don't break it. Say this with boldness with me, mga kapatid. Lahat tayo, sabay-sabay nating basahin yan. Please. 1, 2, 3. Lord, give me the maturity to handle the miracle you give me. Amen? Because stepping out requires faith. Hindi lang yung basta kilos ng kilos ka. You need to have faith. But sustaining victory requires wisdom. Amen? Kailangan natin ng correct application of knowledge. And in this season, mga kapatid, you will not break what God is building. Amen? In Jesus' name. Amen. May natutunan po ba tayo lahat? Let's all stand and let's pray. Father, we thank you for this knowledge and privilege to hear those words from you. Nawa, Panginoon, ang lahat ng nakarinig ay tumimo sa kanilang mga puso ang mga salitang ito at masagawa nila ito sa kanilang mga buhay, O Diyos. Dinideklara namin ang katagumpayan sa aming mga buhay. And Lord, thank you for reminding us to not break and sabotage the momentum. We thank you, Father. In the name of Jesus we pray. Amen.